Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video, i-share ko sa inyo paano nga ba ako nakapasok as caregiver dito sa Japan. Bago ko ikwento sa inyo kung paano ako naging caregiver dito sa Japan, ako ay dating welder sa isang shipbuilding company sa Fukuoka, Japan. Way back 2015 hanggang 2018, ako ay isang trainee sa isang shipbuilding company naman sa Hiroshima, Japan. At pag-uwi sa Pilipinas, sa naging trabaho ko ay pagtuturo ng Nihongo. At nung nagbalak ako na bumalik dito sa Japan, bumalik ako ulit as welder dito sa isang shipbuilding company sa Fukuoka. Okay ang sahod, wala akong problema, pati yung break time namin, maayos din yung rules ng company. Yun nga lang talaga maraming mga bagay na panganib, kaya yun ang iniwasan ko rin. So kahit na sumasahod tayo na medyo okay, naisip ko rin na kung nagkukos na rin ng harm sa katawan, mas maganda na humanap ng trabaho na okay yung sahod at the same time okay din yung pinaka-environment na magiging trabaho mo. Noong nakarang taon nga, 2023, nagwalak ako na mag-take ng prometric exam for nursing care dito sa Japan na rin. At sa habag ng Diyos ay nakapasa tayo. Kasi dito sa Japan, kung ikaw ay SSW or Specified Skilled Worker Visa, hindi ka pwede makapasok sa isang skill na gusto mo kung wala kang license. At ang license na yun yung tinatawag na prometric exam. Like for example, nagbabala ka na maging care worker dito sa Japan, so kailangan maipasa ang nursing care prometric exam. Kung nagbabala ka naman na magtrabaho sa hotel, kailangan pumasa sa accommodation industry or Shokuhaku exam. So mas maganda kung marami kang skill na makuha or mas maraming exam na may pasa para kahit paano may mga choices ka kung ano yung skill na gusto mong pasukan or trabaho dito sa Japan. Noong nakapasa ako ng exam, hindi agad-agad syempre makakahanap agad tayo ng trabaho or hindi agad-agad na makakalipat agad tayo ng trabaho. Dumaan din ako sa maayos na proseso ng pagre-resign. Sinabi ko sa kanila yung dahilan bakit ako nag-resign or mag-resign. Actually, nung una ay nahirapan din ako na mag-resign kasi since hindi pa naman tayo nakisang taon, at the same time na mahal na rin tayo sa company, tapos gusto din nila tayo bilang worker nila sa company nila, so yung medyo nahirapan ako. Ang sabi sa akin ay maghintay muna daw ako ng ilang buwan para kapag may mga dumating o kapag may papalit na, para kahit paano meron na akong kapalit na gagawa ng mga trabaho ko. Naalala ko pa na talagang nangangailangan talaga yung company namin ng worker kasi marami din talaga yung mga nagre-resign. Pagkatapos noon, so yung binigyan tayo ng ilang buwan, so ako pumayag naman ako. Syempre kahit paano malaki din yung utang na loob ko since sila yung paraan or sila yung naging daan para makabalik ako dito sa Japan at makapagtrabaho ulit. At pagkatapos nga nilang buwan, so yun nakapag-resign na tayo at lumipat tayo sa Saitama. Una na sa Saitama ko. Pero unfortunately, so wala akong nahanap doon na company. Yun una, sinabi sa akin na may mga company silang alam para pasukan ko, and yun nga, unfortunately hindi tayo pinalad na makapagtrabaho doon. So nag-contact ako sa isang boss ko dati dito sa Pilipinas. Nag-asa ko sa kanya ng help kung meron siya mga companies na partner at pwedeng pasukan as care worker dito sa Japan. So yung nagkataon nga na meron din, yun, isa lang tayo sa interview. Same day din noon, nakapasa tayo sa interview, tas pagkatapos noon kinuha na lahat yung mga documents ko for processing, and then mga 2 linggo lumabas din agad yung visa ko, and agad din tayo nakapagtrabaho dito sa kanilang company. I mean, dito sa company pinagtatrabahoan ko ngayon. So sa ganun paraan ako nakapasok as care worker dito sa Japan. Kaya naman sa mga nagbabalak na magpalit ng kanilang trabaho or mag-shift into different skills, so kailangan pasado muna kayo ng prometric exam sa kung anong skill yung gusto nyong pasukan. Actually guys, hindi lang nursing care prometric exam yung naipasa ko, kung hindi accommodation industry, pasado din tayo doon. So pwede rin tayo makapagtrabaho as hotel worker. Pero may mga personal reasons kasi ako bakit pinili ko na mag-caregiver instead of accommodation industry worker. So sa mga nagbabalak na magtrabaho dito as care worker or magbalak man na magtrabaho dito as SSW or Specified Skilled Worker Visa, kailangan muna natin na makapasa ng prometric exam bago tayo makapasok sa kung anong skill man yung gusto natin pasukan. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, so huwag mong kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga videos. At kung nagbabala ka naman na mag-take ng prometric exam ng caregiver at hotel, so meron tayo niyan. So huwag mong kalimutan na mag-message lang sa akin, send mo yung email mo sa akin sa aking Facebook account, Lipo Wilmar Clemente, at huwag mo na rin kalimutan na i-subscribe ang ating channel, Will in Japan, Pinoy Caregiver in Japan, at huwag mo na rin kalimutan na i-subscribe ang isa pang channel natin na Everyday Benko. So yun lang guys, thank you for watching. Yun lang!